Now naman, ang mga strategies at papel ng United States sa pagpigil sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine na pinagdaanan ng ilang mga taon. Ang kamunang misyon ng US submarines at ang kakayahan na magkaroon ng second strike. Ibig sabihin, kung sakaling magkakaroon ng matinding pagpapalo sa mga unang pagkapasya ng US, ay sapat pa rin silang bilang ng mga submarines within a striking distance na may kakayahang magsagawa ng mga retaliatory strikes. Ang mga underwater vessels na ito ay hindi nakadesenyo para magsimula ng mga pag-atake. Bagkus, umiikot at nagpapatrolyo ito sa paraan na hindi mabibigay ng kalaban ang kanilang lokasyon. Dahil sa strategy na ito, nagdadalawang isip ang maraming mga bansa na magsimula ng isang nuclear war laban sa Amerika. Ang Ships of Nuclear Ballistic Nuclear o SSBN ay dinideploy mula sa mga base katulad ng Peace Base sa Georgia at Bangor sa Washington. Pero kapag nasa ilalim na ito ng karagatan, tahimik at pasikreto na itong gumagalaw para magpatrolya at pumosisyon ang hindi nalalaman ng kalaban. Madalas nagpapatrolya ang mga US nuclear submarines sa international waters sa bahagi ng North Atlantic, Arctic o maging sa North Pacific. Ang lahat ng ito within missile range lamang sa mga target locations sa bansang Russia. Very unpredictable ang galawan at talaga namang napaka-imposible para sa Russian naval forces na ma-detect ito. Sa pagpasok ng buwan ng Agosto, taong kasalukuyan dahil sa mga banta ng nuclear war mula kay former Russian President at Deputy Chairman ng Russian Security Council na si Dmitry Medvedev, inanunsyo ni US President Donald Trump na inilapit na ng Amerika ang dalawa sa kanilang US nuclear submarine within a striking distance sa Russian territory. Tila frustrated na nga ang presidente ng Amerika dahil sa patuloy na pagbaliwala ng Russia sa usapin ng peace talks na naglalayong tapusin na nga ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Una nang nagbigay ng ultimatum si Trump sa Russia na kung hindi ito tutulong sa ceasefire hanggang August 8, 2025, mag-iimpulse ang US ng malawakang economic sanctions sa kanila. Nang sumunod na araw, sumagot si Medvedev na ang banta ni Trump ay isang hukba patungo sa isang malawakang digmaan. Ayon kay Donald Trump, ang hakbang na ito ay bilang paghahanda sakaling tototohanin na ng Russia ang mga banta nito. Hindi naman pinanggit ng US President kung anong uri ng mga submarine ang kumikilos sa ngayon at kung saan ang eksaktong lokasyon nito. Maging ng Pentagon, itong binanggit at hindi nagbibigay ng karagdagang mga impormasyon tungkol dito. Sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo, pinangako ni Donald Trump na tatapusin niya ang Russia-Ukraine war sa loob lamang ng Atlantic, Indian o maging sa Arctic Ocean. Ang SSBN ay isang napakalakas na nuclear deterrence at inaasahang kayang mag-survive sa mga first strikes mula sa kalaban. Ang boomers ay nasa 560 feet o 170 meters long. Ang Ohio-class submarines na ito may tinatayang 159 crews at may bilis na kayang umabot sa 23 miles per hour. Noong 1990s, sinabi ng Pentagon na hindi kailangan ng US Navy ng napakaraming mga Ohio-class SSBN sa kanilang nuclear deterrent missions. Dahil nga rito, 4 ang na-convert bilang Guided Missile Submarines o SSGN.
Pareho ang specs nito sa boomers, pero imbis na trident ballistic missiles, bitbit nito ang mga Tomahawk cruise missiles. Sa katunayan, 154 Tomahawk ang kaya nitong dalhin na mayroong high explosive warhead up to 1,000 pounds at may range na 1,000 miles. Kaya rin mag-transport ng US troops ng SSGN na pwede magsagawa ng mga clandestine o secret missions gamit ang mga lockout chambers na pinaglalagyan noon ng ballistic missile tubes. Ang galaw ng SSGN ay maituturing din bilang highly classified. Gayun pa man, sa mga pagkakataon na ina-anunsyo ng US Navy ang kanilang presensya sa isang madaling lugar para mag-project ng military strength bilang message of deterrence. Isa pa sa mga underwater vessels ng US Navy ay ang fast attack submarines. Ito ang binubuo sa malalaking bahagi ng US Navy submarine fleet. Ang mga assets na ito ng US ay nakadesenyo naman para mag-hunting at magwasak ng mga submarines ng kalaban at maging ng mga barko gamit ang kanilang torpedoes. May kakayanan din itong magsagawa ng mga pag-atake sa mga land-based targets gamit ang mga Tomahawk cruise missiles, katulad ng ginawa na pag-atake ng US Navy sa Iranian nuclear sites noong June 21, 2025 sa tinaguriang Operation Midnight Hammer. Dito nga ay naglunsad ng tinatayang 30 Tomahawk missiles ang US submarine kung saan tinarget nito ang mga nuclear facilities ng Iran sa bahagi ng Natanz at Isfahan. Ang mga fast attack submarine ay may tatlong verso: Virginia, Los Angeles at Seawolf classes. Ang Virginia class ang pinakabago at pinakamoderno. 23 submarines ang ikinumisyon ng US Navy noong July 1. Los Angeles naman ang pinakalumang modelo ng US fast attack submarine. Mayroon din itong 23 submarines in service sa kasalukuyan. Samantala, ang Seawolf naman ang itinuturing na pinakamaliit sa lahat ng US submarine fleets. Kung magkakaroon man ng nuclear war, hihintayin muna ng submarine commander ang isang coded. Gusto mo ba magpakonsulta pero nalalayuan ka? Or takot ka sa stigma? Or namamahalan ka? Sagot na ng mula sa ilalim ng tubig ang US submarines at tatamaan na nga nito ang target sa loob lamang ng ilang minuto, depende sa layo. Ang US Counter Forces Strategy ay nakafocus sa pag-target sa mga missile silos, submarine bases, airfields ng bombers at command centers ng Russia. Mahalagang tandaan na pinapahalagaan ng Estados Unidos ang retaliation kaysa sa unang pag-atake. Mag-preemptive strike lang sila kung malinaw na may paparating na pag-atake o kung kailangan para maiwasan ang lubusang pagkatalo. Ang US at Russia ang sinasabing nagtataglay ng 87% ng kabuuan ng nuclear weapons ng buong daigdig. Ang geopolitical rivals na ito ay mayroong 83% nuclear warheads na nakahanda para sa digmaan. Sa kabila ng post-Cold War reductions, mananatiling napakataas ng level ng nuclear arsenals ng dalawang mga bansang ito. As of January 2025, sinasabing may 9 na bansa ang nagtataglay ng halos 12,241 nuclear warheads. Ayon sa mga non-profit armed control associations, nakapag-deploy ang US ng 1,419 habang 1,549 naman sa Russia sa missiles and bombers nito. Unang nagsagawa ng nuclear test explosion ng Amerika noong July ng 10 SSBN, pinaghalong modern Borei at older Delta IV classes na may kakayahang magdala. Salamat. Unang na pagsubaybay sa ating channel. Mama, it's not my mom. I know, Mom. At 09:23 hours on June 14, 2025, the USS Princeton was conducting another routine freedom of navigation patrol in the South China Sea when her spy radar painted something that would nearly start World War III. Noong August 2, 2025, piniploy ni US President Donald Trump ang dalawa sa kanilang US nuclear submarine patungo sa mga strategic location na malapit sa Russia. Ang galaw ng mga US nuclear submarines sa mga piling rehiyon ay nagpapakita ng pagre-reposition ng Amerika
para magkaroon sila ng strength. Sa lalong pagtindi ng Israel-Iran war at paglalim ng kanilang hidwaan, marahil ay naitatanong mo sa iyong sarili kung paano nga ba nag-ugat ang pagkamuhi nila sa isa't isa na nauwi sa ilang beses ng salpukan hanggang sa kasalukuyang bakbakan na nasasaksihan natin ngayon at laman ng mga balita sa internet, telebisyon at dyaryo. Subalit baka hindi ka maniniwala kapag sinabi sa'yo na dating malapit na magkaibigan ng dalawang bansa at magkasangga pa, ngunit sa paglipas ng panahon ay naging mortal na magkaaway. Paano ito nangyari? Saan nag-ugat ang pagkamuhi nila sa isa't isa? At may tsansa pa bang magkaayos muli ang dalawang mortal na magkaaway? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa... Yung tulog. Noong taong 1948, hindi ni-recognize ng mga bansa sa Middle East ang pagiging estado ng Israel bukod lamang sa dalawang bansa, ang Iran at ang Turkey. Sa pamumuno noon ni Shah Mohammad Reza Pahlavi na malapit sa UK at US, naging maayos ang relasyon ng Iran at Israel ng taong yun, maging sa mga susunod na taon. Sa katunayan pa nga, ay nagsusupply pa noon ng krudo ang Iran sa Israel sa pamamagitan ng Trans-Israel Pipeline at umabot ang haba nito ng 254 kilometers paloob ng Israel. Bilang patunay ng kanilang magandang relasyon, dinagdagan pa ng Iran ang supply ng langis sa Israel noong Six-Day War, maging sa pagtatapos nito upang mabilis ma-replenish o mapalitan ang kinakailangang langis ng Israeli military. Para sa madaling pagpapaliwanag, ang Six-Day War ay ang 6 na araw na pakikipaggera ng Israel kontra sa 3 Arab nations na Egypt, Jordan at Syria. Kaya isipin mo na lang na mas kinampihan pa ng Iran ang Israel kaysa sa mga kapitbahay niyang Arab countries nung panahong yon. Dahil sa aksyon nga ng Iran, ay binoykot pa sila ng mga Arab nation noon, subalit hindi ito pinansin ng Iran. Sa paglipas pa ng 2 dekada sa pamumuno ng nooy Israeli Prime Minister David Ben-Gurion, mas lalong lumalim ang relasyon ng Iran at Israel. Bukod sa langis, ay nagkaroon rin sila ng economic cooperation na umabot pa sa bentahan ng armas at pagpapalitan ng intelligence information sa pagitan ng kanilang intelligence agencies, ang Mossad ng Israel at ang SAVAK naman ng Iran. Bukod dito, ay naging malaki rin ang papel ng Israel sa trade and infrastructure ng Iran. Mula sa pagtulong sa Iran ukol sa mga makabagong paraan ng komersyo at agrikultura hanggang sa pagpapatayo ng mga bagong gusali sa Iran ng mga Israeli construction company ang namamahala. Naging ganito ang eksena ng maayos na relasyon ng Iran at Israel hanggang sumapit ang Islamic Revolution noong 1979 kung saan napatalsik ng isang malawakang revolusyon si Shah Mohammad Reza Pahlavi at pumalit sa pamumuno si Ayatollah Ruhollah Khomeini. At ang dating magkaibigang bansa ay naging instant magkaaway dahil sa pananaw ng bagong leader ng Iran kung saan itinayo ang Islamic Republic of Iran. Kahit paman bago ang kanyang pamumuno sa Iran, walang puwang ng estado ng Israel sa Middle East dahil sa ginagawa nitong pagkakagawa ng Israel mula sa Palestinian atake ng mga Iranian students sa embahada ng Estados Unidos at naganap ang isang hostage crisis na tumagal ng 444 days kung saan 66 na Amerikano ang na-hostage sa loob ng bansa ng mahigit 1 taon. Matapos ang insidente ay tuluyan na rin pinutol ng Iran ang diplomatic relations nila sa Estados Unidos. Simula noon ay hindi na tinatanggap ang Israeli passport sa Iran at pinalayas ang lahat ng mga negosyo at koneksyon na may kinalaman sa Israel sa bansa. Ganon din ang hindi na pagtanggap ng Israel ng sino mang may Iranian passport sa kanyang bansa. Maging sa Israeli-controlled West Bank, lumaganap na rin ang mga militia group na sinasabong sa portado ng Ayatollah na nakaatake ng mga Israeli bilang pakikisa sa mga Palestino. At simula nun ay hayagan na dineklara ng bagong pamunuan ng Iran ang Israel bilang enemy of Islam at Little Satan. Pagsapit ng 1980s ay nakumpisa ng lumikha ng mga proxy group ang Iran tulad ng Hezbollah sa Lebanon na nabuo noong 1982 matapos ang invasion ng Israel sa Lebanon. At dahil sa pagiging epektibo nitong panlaban sa Israel, ay sumunod na rin ang pagsuporta ng Iran sa Houthi sa Yemen at Hamas sa Gaza sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo, training at armas upang targetin ang Israel. Mula 1982 hanggang 1989 ay hindi na tumigil ang mga nasabing grupo
na umatake sa Israel sa iba't ibang paraan at ilang sundalo rin na Israeli at mga sibilyan ang tagumpay na dinukot at napaslang ng Hezbollah maging ng Hamas. Sa pagpanaw ni Ayatollah Ruhollah Khomeini noong 1989 ay agad naman siyang pinalitan ni Ayatollah Ali Khamenei na mas lalo pang binuhay ang pagkamuhi ng Iran sa Israel. Sa kanyang pamumuno ay lihim na inabante ng Iran ang kanilang uranium enrichment program na nabuking lamang dahil sa isang opisyal ng Iran na miyembro ng oposisyon na nagsiwalat dito. Ang balitang ito ay nagdulot ng pandaigdigang alarma, partikular na sa Israel, na takot sa posibilidad ng isang nuclear-armed Iran na handa silang targetin. Kaya naman noong 2006, sinimulan ng United Nations ang pagpataw ng mga parusa laban sa Iran dahil sa pagtanggi nitong itigil ang uranium enrichment program nito. Sa panahong ito, naging mas malakas ang Israel sa panawagang ihinto ang programang nuklear ng Iran. At dahil tila walang epekto ang sanctions ng UN, ay nilagay ng Israel sa sarili nilang mga kamay ang pag-aksyon laban sa Iran. Sa unang bahagi ng 2010, isinagawa ng Israel ang isang malaking cyber attack laban sa programang nuklear ng Iran na nakilala bilang Stuxnet. Ayon sa mga ulat ng Washington Post, ang cyber weapon na ito ay sinira ang higit 10% ng mga centrifuge na ginagamit sa pagpapayaman ng uranium sa Natanz nuclear facility ng Iran. Gayunpaman, agad pinalitan ng Iran ang mga nasirang gamit, subalit gumugol din sila ng mahaba-habang panahon upang maging operational nila ng ito. Hindi nila panahon ang cyber attack ang resulta ng magpatuwang na operasyon ng US sa Israel. Ang sinagawa, kailangan ng utos sa Pilipinas President Barack Obama. Ang sinagawa ito ay tinuturing na isa sa pinakaunang indikasyon ng technological warfare sa pagitan ng dalawang bansa. Pagsapit ng June 2015 ay nilagdaan ng Iran at mga pangunahing pandaigdigang leader, kabilang ang US, ang isang makasaysayang kasunduan na naglilimita sa kakayahang nuklear ng Iran kapalit ng pagtanggal ng mga international sanction. Ngunit agad itong kinundina ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at sinabi na isang malaking pagkakamali sa kasaysayan ang naturang kasunduan. Ang kasunduan ito bilang ang Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA. Subalit hindi ito naging dahilan upang mailisan ang mga takot ng Israel tungkol sa totoong layunin ng Iran na makagawa ng armas nuklear. April 2018, inakusahan ng Israel na nanlilin lang lamang ang Iran sa kabila ng pinirmahan nitong kasunduan sa JCPOA. Sa isang live na talumpati sa telebisyon, pinahayag ni Netanyahu na nakuha ng Israel ang libu-libong dokumento na nagpapatunay na nagsisinungaling ang Iran tungkol sa kanilang kasaysayan ng programa ng mga sandatahang nuklear. Pinatotohanan umano ng mga ninakaw na dokumento na bagamat sumang-ayon ang Iran sa 2015 agreement, hindi ito isiniwalat ang layunin ng kanilang nuclear activity. Pagkalipas ng ilang buwan, Mayo 2018, inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ang pagkalas ng Estados Unidos mula sa Joint Comprehensive Plan of Action, ang kasunduang nuklear na nilayon sana upang pigilan ng Iran sa paggawa ng mga nuclear weapon. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng US at Iran na nagpatuloy hanggang sa mga susunod na taon. Hanggang noong August 2019, sunod-sunod na inatake ng Israel gamit ang kanilang mga warplane at drone ng mga puwersang kaalyado ng Iran sa Lebanon, Syria at Iraq. Bagamat kinumpirma lamang ng Israel ang isa sa mga naturang operasyon, pinagdidiinan ng Iran na Israel ang nasa likod ng lahat ng mga pag-atake ng kanilang mga proxy group. Partikular na tinarget ng IDF ang mga weapons depot ng mga grupo tulad ng Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Palestine at Kataib Hezbollah sa Iraq. Pagsapit ng 2020s ay mas lalong tumindi ang girian ng dalawang panig mula sa pagpatay sa kilalang Iranian general na si Qasem Soleimani na isinagawa ng US sa utos ng presidente noon na si Donald Trump na ayon sa Iran ay may malaking papel ang Israel. Pagsapit ng November 2020, isa sa mga nangungunang nuclear scientist ng Iran na si Mohsen Fakhrizadeh ay pinaslang sa isang ambush malapit lamang sa Tehran. Tinuturo ng Iran ang Israel bilang may sala kasabay ng mga aligasyon na ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng Israel laban sa kanilang nuclear program. Ang naturang insidente ay ikalima sa serye ng mga pagpatay ng mga scientist ng Iran simula pa noong 2010 hanggang 2012. Pagsapit ng 2021 ay inakusahan ng Iran ang Israel sa pag-atake sa kanilang Natanz nuclear facility na nagresulta sa malaking pinsala.
matapos mag-testing ang mga kawani ng nuclear site noong April 10, 2021 sa kanilang mga advanced centrifuge mechanism. May isang pagsabog silang narinig at nagkaroon na malawak na blackout ang buong planta na walang ibang sinisi ang Iran kundi ang Israel. Pagsapit ng May 2022, binaril ng mga hindi pa nakilalang salarin ang isang respetadong koronel na si Colonel Hassan Sayed Khoday ng Revolutionary Guard ng Iran malapit sa kanyang tahanan sa Tehran. Ayon sa ulat ng Associated Press, ang insidente ay may pagkakahawig sa mga nakaraang pamamaslang na iniugnay sa Israel. At hanggang dumating na nga ang pinakamalaking gulo sa lahat na sinasabi ng mga eksperto na siyang dahilan ng malaking gera na nangyayari ngayon. At ito ay ang mga kaganapan ng October 7, 2020 kung saan naganap ang malawakang pagkakasya ng Hamas sa Israel na nagdulot ng panibagong digmaan sa Gaza. Ito na hindi na Ayatollah Ali Khamenei at ang Diyos ang pakikilahok ng Iran sa mga pagkakasya. Subalit ang mga ng Israel na katuloy na bibigyan ng suporta ang Iran sa Hamas. Kabilang ang pagsasanay militar, logistical support at financial. Higit sa lahat ay inaprubahan umano ng Ayatollah ang planong ito ng Hamas laban sa Israel. Dahil sa paglusob ng Israel sa Gaza, ay nangako ang mga pro-Iran groups tulad ng Hezbollah, ng Lebanon at Houthis ng Yemen na gaganti laban sa Israel dahil sa sitwasyon sa Gaza. At ito nga ay kanilang tinotoo. Kasabay nito ay dinagdagan pa ng Israel ang opensiba laban sa iba't ibang opisyal ng Iran. Kabilang ang papatay sa isang Iranian general na nasa loob ng Syria noong December 2023. Lumipas pa ang isang taon noong Abril 2024. Nagsimula na ang mas malawakang palitan ng pag-atake ng dalawang panig. Dalawang matataas na opisyal ng Islamic Revolutionary Guards Corps o IRGC ng Iran. Hindi, di na ngayon. Hinalaang airstrike ng Israel. Halos 2 linggo ang lumipas. Ninyo. Ang political leader ng Hamas sa isang bomb strike sa Iran. Paman, pinumpirma lamang ng Israeli Defense Minister ang operasyong ito makalipas ang ilang buwan. Itinuturing itong isang makabuluhang tagumpay ng Israel at malaking sampal sa Iran lalo na isagawa nila ito sa loob mismo ng bansa. September 27, 2024, isang mabigat na opensiba laban sa Hezbollah ang isinagawa ng Israel sa Lebanon. At dito ay napatay nila si Hassan Nasrallah, ang leader ng Iranian-backed militant group. Nangyari ang pag-atake sa Beirut gamit ang airstrike at isang bunker busting bomb na tumagos hanggang sa ilalim ng headquarters ng Hezbollah kung saan na raw nagtatago si Nasrallah. Ang insidente ay nagdulot ng mas matinding galit mula sa Iran bilang ganti sa pagkamatay ni Nasrallah. Nabimusad ang Iran ng 180 ballistic missiles laban sa Israel noong October 1, 2024. Kinumpirma ng Tehran na ito ay tugon sa pagkamatay ng Iran. Pinalakas ng Israel ang tinularan sa maayos na negosasyon. Subalit nauwi pa rin ito sa wala. At dahil dito ay noon ngang June 13, naglungsad ng sorpresang atake ang Israel laban sa mga nuclear at military facility sa Iran kung saan napatay ang mga senior military official at nuclear scientist. Tumugon ang Iran sa pamamagitan ng malawakang missile strikes at hindi na natapos ang palitan ng pabobomba ng dalawang panig at ang gerang ito ay patuloy pa rin na nangyayari hanggang ngayon. Sa loob ng mga pamayanan ng Israel. Bagamat walang
katapusan ng hidwaan ng Israel at Iran. Tahimik na nakaupo Smart traders watch their feet. At ng kanyang SUV kasama ang ilan niyang mga alipores matapos nilang bumaba ng eroplano sa isang maiksing biyahe galing Syria. Ngunit ang hindi niya alam, habang binabaybay ng kanilang convoy ang isang kalsada palabas ng compound sa Baghdad International Airport sa Iraq, tatlong Hellfire missiles na pala na galing sa mga Reaper drones ng US ang mabilis na paparating sa kanilang lokasyon. At ilang sandali lamang ay masisilayan na ng general ang aktwal na pagsundo sa kanya ni kamatayan. Ito ang true story kung paano itinumba ng US ang isa sa pinakamagulang. December 31, 2019, daan-daang miyembro at supporters ng militanteng grupo na Kataib Hezbollah at mga kaanig nilang nanghingi na sila ng rescue sa US Air Force upang ma-evacuate ang mga staff ng embassy na naiipit sa loob. Kaya pagsapit ng araw ng Huwebes, January 2, 2020, ang mga militante sa pamamagitan ng pagbomba sa K1 Airbase. ng mahalaga nilang mga pasilidad. Ang Kataib Hezbollah at PMF ay grupo ng mga Iraqi militiamen na hindi sangayon sa gobyerno ng Iraq at sa presensya ng US sa kanilang bansa na sinasabing suportado ng Iran. At dahil sa pagsalakay sa US Embassy, agad naglabas ng statement ang presidente ng US noon, na si Donald Trump. Ayon sa
Walang iba kundi ang bansang Iran ang nasa likod sa pagkamatay ng American contractor at pagka-injured ng 3 US soldiers. Sila roon ang may planong atikihin ang US Embassy sa Iraq. Ayon kay Trump, tama na ang pananahimik ng Amerika sa gulo at panahon na para panagutin ang sinumang utak sa pag-atake na ito laban sa US. At ang sinasabing utak pagdating sa mga operasyon ng Iran na pang-umunibas sa kanyang bansa ang pinaka-na-influensyang general noon na si General Qasem Soleimani. Siya ang commander ng pambatong special forces ng Iranian Army ng Quds Force. Ang Quds Force ay nakakapagpapal sa mga giyera na sinalihan ng Iran sa mga karatig na rehiyon nila tulad ng Syria, Iraq at maging sa mga pasikreto nilang operasyon laban sa Israel. Bilang ulo ng IRGC o Iranian Revolutionary Guard Corps, pinaigting niya ang ugnayan ng kanyang unit sa mga teroristang grupo na Hezbollah sa Lebanon at Kataib Hezbollah sa Iran. Sa katunayan, naging pambansang icon si Soleimani sa Iran dahil sa mga achievements nito sa larangan ng gera at tinuturing siyang kalawak sa pinaka-powerful na tao sa bansa. Kasunod na naman sa supreme leader nila, si Ali Khamenei. Siya rin ang nasa likod ng sunod-sunod na pagkakasabog sa Iraq noong early 2000s na kinamay ng ilang US soldiers habang 21,000 mga sugatan. Ayon sa CIA, si Soleimani ang tinaguriang single most powerful operative in the Middle East ng mga panahon na ito. Siya rin ay isang mahusay at matusok na military strategist na politician. Sandling sabi sa ilalim na kanyang liderato, tila isang malaking tinik sa lalamunan ng White House si Soleimani ng matagal ng panahon. Ayon pa sa karagdagang intel ng US, na may plano itong tumarget ng iba pang mga embassies ng Amerika na nakakalat sa buong Middle East. At dahil dito, desisyonan ng US na dapat nang burahin si Soleimani sa mundong ibabaw at ikinasa ang isang top secret operation upang siya ay ipasundo ng kamatayan. January 3, 2020, sa paghilba ng tensyon sa kaguluhan ng US Embassy sa Iraq, ang Flight 501 mula Damascus, Syria ay na-delay sa scheduled flight nito ng 3 oras. Ang naturang eroplano na may lulang 156 na mga pasahero ay papuntang Baghdad, Iraq. 11 sa mga ito ay pawang nasa business class. 5 Iraqis, 5 Iranians at 1 Syrian. Ang naturang eroplano ay may 5 crew members at 2 piloto. Nasa loob rin ng Flight 501 ang isang security personnel at 1 engineer. Ang specific na impormasyon na ito ay nakalap ng CIA sa maingat na pagsunod sa bawat galaw ni Soleimani noong araw na yon galing sa isang insider na kanilang kasabwat mismo sa loob ng Damascus Airport sa Syria. Dahil pa sa delay ng Flight 501, lalo pang nakapag-supply ang insider ng impormasyon sa CIA at nakumpirma na isa si Soleimani sa pasahero ng naturang eroplano at inaang oras ng scheduled na paglapag ni Soleimani sa Baghdad at ang impormasyon na may susundo sa kanyang convoy ay naipasa na sa CIA ng mga oras na yun mula sa nasabing insider. Napag-alaman din ng CIA na maski ang pangalan ni Soleimani ay wala sa listahan ng mga pasahero ng Flight 501 pati na sa mga boarding passes nito. Ayon pa sa karagdagang identity ang kasama ni Soleimani sa business class cabin. Siya rin naman mismo ang guide at organizer ng general matapos na ito sa isang linggo ang terrorist na grupo na kinita nila sa Syria. Papa, tingnan mo. Ito yung Tactician, pagdating sa pagka kanyang mga ofensiba, dumidikit siya, kilala rin sa pagiging sumasabog. madulas at maingat Ito, sa Soleimani, hindi tingnan lamang sa mo. publiko, kundi pati na rin Ayan sa na. mga SP ang nagmamatsyag dito. Saka, Sa katunayan, ito, kumpara sa didikit ibang ko. mga high-ranking officials na bumabiyahe Yan, sa di. pamamagitan ng private Ito, helicopters o jets, papa, ito na. sinusubukan naman ni Soleimani na mag-blend in o Ito. makihalubilo Pag sa nilaglag iba ko pang mga na. pasaherong mga Hmm, pangkakakilala. sabog. Isa pa, kapag sumakay sa pampublikong eroplano, mas maliit ang tsansa na targetin ito sa ere ng US o maging ng Israel. Ayon pa sa Security Affairs Specialist ng Iraq na si Fadel, imposible raw na isang Iraqi spy ang makakapagbigay ng 100%
bumaba ng Flight 501 si Soleimani, suot-suot ang sombrero at face mask upang ikubli ang kanyang pagkakakilanlan. Ang convoy na nulan si Soleimani ay dumaan muli sa pag-cargo na daanan lamang. Binaybayan mo ng convoy ang isang tunnel patungo sa pagbaybayin ng tunnel ng mga oras na yun, ang convoy ay tutungo na sana sa exit ng airport patungo sa main highway. Ngunit ang buong akala ni Soleimani ng isa na namang matagumpay na biyahe sa pagkukublihan ng kanyang teknik sa pagkukubli ng kanyang pagkakakilanlan sa publiko ay ang huli niya na palang tangkang pagiging madulas sa mga otoridad, partikular na sa CIA, White House at kagumuan ng US Forces. Habang binabaybay ang daan palabas ng airport sa Baghdad, tatlong Hellfire missiles na pala ang nakalak sa dalawang sasakyan na lula ng general pati na ang kanyang convoy. Ilang sandali pa, ang inaakalang mga surveillance drones ng Iraqi Control Tower ay nagpakilala ng mga Reaper drones at pinasabog ang kanilang mga target. Unang sumabog ang dalawang sasakyan na nasa kulong dalawang missiles mula. Sumabog mula sa pangatlong missile. Habang nasa silangang bahagi ang mga pagsabog na ito, nasa kanlurang bahagi naman ang airport ang mga drones, malayo sa field of vision at imposibleng makita ng sinumang lulan ng mga target na sasakyan. May layong 100 meters na lamang ang distansya mula sa pinangyarihan ng pagsabog hanggang sa exit sana ng Baghdad Airport. Ngunit bago pa man makarating ng highway at may mga sibilyang madadamay, pinalabis na ng operator ng Reaper drone ang gatilyo upang pakawalan ang mga deadly at accurate na Hellfire missiles. Ang Hellfire missiles ay may bigat na 45 kilograms kada isa. Bukod sa malakas at precise na pagsabog, mayroon din itong 6 na malalaking mga blades na lumalabas ilang sandali lamang bago tamaan ang designated na target. Ang mga Hellfire missiles ay ginagamit sa mga gantong uri ng operasyon. Na neutralize nito ang target sa oras na nakalock-in na ang mga ito. Mainam ang paggamit ng Hellfire missiles sa mga uri ng mga taong lugar dahil sa precision nito. Magaling sabi, may iwasan ang pagdamay ng sibilyan sa oras na mag-landing ang missile sa kanilang mga target. Ngunit ang isang oras na tapos ng kalapas sa Soleimani sa oras, ang isang binigyan ng buhay kasama ng mga opisyal ng pagdamay military at matatanong ng Hezbollah at ISIS. Mabilis na umalis ng Baghdad airspace sa tatlong drones na umatake sa convoy ni Soleimani. Sa pag-alis ng mga drones, kaya mga US military jets ang dumating sa Baghdad airspace. Agad na naging din ang air traffic control na anak ng mga jets na umalis sa kanilang teritoryo. Sumayo naman agad at umalis ang maraming jets. Ngunit natira ang isa upang makasok sa sitwasyon sa kanilang operasyon. Ang airstrike na ito ang sila nagpupirma na matagal na ginagawa ng mga Israel. Ayon sa investigasyon, pumunta sana sa Soleimani para makipagkita kasama ang Prime Minister na si Adil Abdul Mahdi. Ayon sa pahayag ng Prime Minister, si Soleimani umano ay daladala ang isang liham ng Iran bilang sagot sa pagbibigay naman ng liham mula Saudi ay pinapadaan nila sa Iran upang maitigil na sana ang sumunod sa pagitan ng Iran. Nung dumating ang tanong, ipinabigay ng eksaktong detalye ang Prime Minister tungkol sa laman ng liham. Nakumpirma ang bangkay at pagkakakilanlan ni Soleimani sa singsing ng kitang suot-suot nito. January 6, 2020, walang buhay na wala sa kapital ng Iran kung saan handaang libong mga taga-suporta niya ang dumagsak upang maramay at magwelda. Iisa ang sigaw ng kanyang mga taga-suporta ang mabagsik na ganti sa Amerika maging sa Israel na pinaniniwalaan nila kasama sa pagpaplano. January 7, dahil sa patuloy na pagdagsa ng tao
videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo. Di na Christmas. Magsusunod po siya niyan. Di na Christmas.
Attend to the cooking. 小姐，请注意